Diretso po tayo sa Word of God. Amen. In Genesis chapter 2, verse 15, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral na series, The Assignment. Genesis 2, verse 15. The Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Amen. Ang ating pong topic, at ito ay pangalawang linggo na natin, is about the assignment. Tayo lahat, tayo mo ko, tayo manalangin. Panginoon, wala pong ibang dahilan bakit kami narito, kundi alam namin ito ay plano mo sa amin. This is a divine appointment from you, Lord, and we believe, O Lord, na may sasabihin ka sa amin. Palalakasin mo kaming muli, Panginoon. Kakausapin mo kami. Tulad ng aming inawit, higit sa aming hininga, higit sa aming buhay, ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Lord, we need you more than anything else in this world. At hayaan mo po, Panginoon, na busugin mo kami, kausapin mo kami, pangaralan mo kami, Panginoon, upang lalabas kami sa lugar na ito na may tinanggap kaming galing sa iyo. At wala pong ibang maita sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Bago tayo umupo, pakisabi nga sa kanan at kaliwa mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi mo sa Kanya, may gagawin sa iyo. May dakilang plano sa iyo ang Panginoon. Amen. Sige po tayong lahat ay makakaupo. Praise God. The assignment. Pangalawang linggo na po natin ito pinag-uusapan, pero dalawang Thursday na natin itong napag-uusapan every midweek service. So I would like to encourage everyone, please tingin kayo na sa akin, kung kaya nyo pong pumunta ng midweek service every Thursday at 7:30, please do so, kasi malaking bagay din po yung ating sa gitna ng linggo ay nakakatin tayo ng gawain ng Diyos at tayo nakakarinig ng Kanyang salita. Amen. Wag ho natin babaliwalain. Imagine, sa loob ng 7 araw, isang araw lang tayo nasa church, which is Sunday. Tapos, ngayon, meron tayong midweek service. Actually, matagal na natin itong ginagawa yung midweek service na yan. Pero marami pa rin tayong mga kapatid na linggo lang po nagpupunta. Kaya po, we encourage everyone, sabi mo sa katabi mo, sana makapunta ka ng midweek. Kung tayo nasa bahay lang naman, 2 oras na pagtitipon para sa Kanyang presensya at sa Kanyang mga salita, at tayo na may siguradong lalabas at uuwing pinagpala ng Panginoon. Amen? So for 2 Sunday, ikalawang linggo ngayon, and 2 Thursday na po, ay ating pinag-uusapan yung the assignment. At ating pong tinapik nung Thursday, yung Genesis chapter 2, verse 15. Sabi ganito, the Lord God took Adam and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Dito makikita natin, nang nilalang ng Diyos si Adan, sabi nga natin nung Thursday, ulitin ko lamang po, ang uniqueness ng tao ay dahil ang tao lamang ang nilikha ng Diyos na bumaba ang kanyang kamay dito sa lupa, kumuha ng alikabok ng lupa at binuong itsurang tao at hiningahan niya ito at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay sinabi lamang na kanyang bibig. Sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon. Sinabi niya magkaroon ng lahat ng uri ng hayop, nagkaroon. Lahat ng uri ng halaman ay nagkaroon. Ngunit ang tao lamang ang ginawa niya ng kanyang kamay. Kaya sabi mo sa katabi mo, unique ka. Amen. Tayo'y kakaiba sa lahat ng nilalang ng Panginoon. At itong tao kanyang nilalang, ang sabi ng Bible, the Lord God took Adam. Kasi alam natin si Adan ay mayroon ding layunin. Bakit siya nilalang ng Diyos? Amen. At itong si Adan ay inilagay niya sa hardin ng Eden, put him in the Garden of Eden, that is a specific place of assignment. Anong specific place ng assignment niya, Dan? Garden of Eden. Para saan? To work it and take care of it. Iba po yung purpose doon sa the assignment. Ang purpose ni Adan is to glorify God, to have fellowship, communion with God. Pero may assignment siya to fulfill his purpose. Okay? Which is yung Garden of Eden. That is his place of assignment. Tulad ng sinabi natin nung Thursday, lahat po tayo ay may specific place of assignment. Sabi sa katabi mo, may specific place of assignment ka.
Maaaring specific place of assignment mo ang iyong tahanan. Yung iba'y maaaring ang kanilang trabaho, ang iba'y kanilang university, ang kanilang mga eskwelahan. At yun ang maaaring specific place of your assignment. Para maintindihan pa lalo natin ito, maintindihan natin magkaiba ang life purpose doon sa the assignment. Pag sinabing life purpose, refers to the broader reason or meaning behind one's existence. Pag sinabing life purpose o layunin ng buhay, ito yung sumasagot, bakit ka buhay? Nandiyan kayo? Alam nyo ba bakit tayo buhay ngayon? May dahilan ng Diyos. Sabi sa tayo, may dahilan bakit ka narito. May dahilan bakit ka buhay. Hindi ka lang singaw sa mundong ito na dumating o pandagdag ka lamang ng population ng mundo. Nandiyan kayo? Hindi ka pamparami lamang ng tao sa mundo. May dahilan ang Diyos sa atin. At yung dahilan na yun, ang tawag doon ay life purpose. Ngayon, tanong mo yung katabi mo, kalabitin mo siya. Sige, sabi mo sa kanya, alam mo ba ang purpose mo? Mahirap magsalita ng walang kausap, sikuhin mo siya. Alam mo ba kung anong purpose mo? Amen? Kasi hindi tayo pwede, mga Kristiyano, tingay lahat sa akin, mga kapatid, hindi pwedeng lumilipas ang taon na nauubos ang ating buhay na hindi natin alam ang ating layunin sa buhay. Amen? So life purpose, meaning behind one's existence. It is often seen as a larger, overarching goal or mission that guides and directs a person's choices, actions, and aspiration throughout their life. Ito yung mas malaking kahulugan ng buhay na tumutugon doon sa goal and mission mo dahil may layunin ka, nagdadirect ito ng iyong mga pagpili at paggalaw at pagkilos. Kasi pag alam mo yung layunin mo sa buhay mo, hindi ka na mag-aaksaya ng panahon sa mga bagay-bagay. Magdadirect yung layunin mo sa buhay sa mga gagawin mo. Now, what is life assignment? Anong kaibahan? Ang life assignment, on the other hand, can be understood as specific tasks. Sabay-sabay nga natin sabihin, specific tasks. Roles. Okay, sabay-sabay roles or responsibilities. So, ibig sabihin, pag sinabing life assignment, ito naman yung mga specific tasks. O yung mga, kumbaga, pag sinabi specific, ito yung mas malinaw at direktang pinagagawa sa'yo. Okay? O responsibilidad that will fulfill within the lifetime. These assignments can be temporary or long-term. Yung iba, ang assignment, high school ka, matapos mo yung pagiging high school mo. Then papasok ka naman sa pagka-college. Tama? So may mga certain time period ang assignment. At pag di mo nagawa yon, mahihirapan kang humakbang patungo sa iyong life purpose. Kaya nga sabi ko, napakahalaga maintindihan yung araw-araw nating assignment at meron yan. Nandiyan kayo? Upang gigising ka every day of your life na may dahilan, may lakas, may purpose. Amen. Hindi ka pwedeng nakatunganga lang araw-araw sa buhay. Na hindi mo alam kung ano, para saan ka. Nilalang ka ng Diyos sapagkat may layunin ang Diyos sa atin. It can be seen as a practical application of one's life purpose as it involves taking specific actions and pursuing certain goals aligned with one larger purpose. So naka-align lagi. Sabi-sabi nga natin, naka-align. Wala tayong dapat na assignment. Tingkain lang sa akin mga kapatid. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Iba kasi parang gusto nang kunin ng dilim. Sabi sa katay, huwag kang papaagaw ng dilim. Anong papaagaw ng dilim? Ano yun? Yung natutulog na, pumipikit ng gano'n, inaagaw na ng dilim yun. Tingkain lahat sa akin. Kailangan yung assignment mo naka-align sa purpose mo. Huwag kang gagawa ng assignment na hindi naka-align sa purpose mo. O huwag kang tatanggap ng assignment na walang kinalaman bakit ka nandito sa mundo. Yung ibang assignment, alam nyo kung ano? Matapos yung ML. Walang kabuluhan. Matapos nila yung isang game. Assignment ba yan? Wala yan eh. Nandiyan kayo, maaaring ito'y kahiligan lamang, pero wag mo siyang gawing life assignment. Amen. Yung iba, ang life assignment, magkaroon ng 10 girlfriend sabay-sabay. Wow.
May pogi problem. O 3 boyfriend. Kanina lang may kinounsel ako, nagalit ako. Sabi ko, kikwento ko pa ba? Diba, atin-atin lang ha. Saka sa mga nanonood. Huwag nyo na ikakalat. Nagulat ako, pinagsabay na manggagawa ng church natin. Na isang manggagawa rin sa ibang simbahan naman. Sabi ko, ano ba naman? Hindi nyo ba na-discern? Kaya sila ngayon na nag-aaway. Kasi pinagsabay sila at yung ano nila, pinaglalaban nila, na sana siya yung piliin. Wow! Ginawang assignment yung pagkakaroon ng maraming boyfriend, girlfriend. So sa Tagalog ganito, para lalo natin maintindihan, ang purpose ng buhay ay nakatutok sa mas malawak na kahulugan at kahalagahan ng pag-iral ng isang tao. Yung pag-iral, bakit ka nandito? Okay? Habang ang life assignment ay tumutukoy sa mga tiyak na gawain, tungkulin o responsibilidad na ginagawa ng isang tao sa paghakbang ng kanilang layunin sa buhay. So as you go on, pursuing your life purpose, ang ginagawa mo, you fulfill every assignment mo sa buhay. Amen? Naintindihan niyo yun? Kaya napakahalaga. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga, alam mo yung purpose mo. Pangalawa, mahalaga, alam natin kung ano yung ating life assignment ngayon. Sabi rin natin ng Thursday, your assignment is not your decision, but your discovery. Hindi ikaw ang nagdidesisyon kung anong assignment mo. Hindi pa pwede, ay, gusto ko sana muna assignment ko ngayon, matulog na matulog. Hindi pa pwede ikaw magdidesisyon yan. Para bagang lahat ng mga produkto, pakipindot, every product, lahat ng yan, hindi silang nagdesisyon kung para saan sila. The Creator decides, the creation discovers. Products do not decide, manufacturers decide. Sila ang magdidesisyon, ang gumawa, ang nag-invento kung para saan ang kanilang inimbento. Ganon din sa ating mga buhay, mga kapatid. Ang Diyos ang may lalang sa'yo at ang Diyos ay may layunin sa buhay mo. Alam niya para saan ka. Hindi ikaw ang pipili ng gusto mong buhay. Kaya maraming tao ang pumapalpak. Maraming tao ang wala sa wisyo ng totoong buhay. Naintindihan niyo, wala sa wisyo ng totoong buhay? Nandoon sila sa mga imagination of life. Hindi kayo? Nandun lang sila sa mga buhay na wala sa katotohanan o wala sa hulog ng gusto ng Diyos sa kanila. Bakit sila gusto masunod sa buhay nila eh? Nandiyan kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang masunod sa atin. At pinag-aralan na natin yan noong nakaraang mga linggo sa magitan ng pag-alam natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Nandiyan ang kanyang salita para malaman natin. Nandiyan ang Holy Spirit na nagko-convict sa atin. Nandiyan ang ating mga magulang, ating mga pastor, ang ating mga leaders, the providence of life. Nandiyan, paano ba tayo create ni Lord para malaman natin kung para saan ba tayo. Nandiyan kayo? Pero ulitin ko, ang Diyos ang nagdidesisyon kung para saan ka. At siya rin ang magbibigay sa'yo ng iyong assignment. Walang estudyante ang magsasabi sa kanyang teacher, teacher, gusto kong ito ang assignment ko ha. Anong assignment mo anak sa pagsilabi niya? Basta ang assignment ko, wala. Hindi pwede. Ang teacher ang magbibigay sa atin ng assignment. Ito naman maganda sa ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok o any task na hindi natin makakayanan. Tapat ang Diyos na pag binigay niya sa iyo yan, bibigyan ka niya rin ng lakas para magtagumpay. So everything God created has a purpose. Daanan lang natin to. Sabay-sabay nga natin sabihin, everything God has created has a purpose. Proverbs 16 verse 4, the Lord has made everything for its purpose. Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay para sa may dahilan. So may dahilan ka. Sabi nga natin, kung paano tayo nilikha ng Diyos, kung paano tayo hinulman ng Diyos, may dahilan ng Diyos. Bakit ganyan lang ang height mo? May dahilan ng Diyos. Kaya huwag ka nang mainggit sa mas matangkad sa'yo. Tama? Ang lakas ng amen ng iba. Huwag ka nang mainggit kung ang ilong nila, yung ilong mo ay parang hindi ilong, mukhang nunal lang. Okay lang yan. Nandiyan kayo?
Kasi may layunin ng Diyos dyan. Amen? Kasi kung gusto kanya maging basketball player, hindi sana ginawa kanya 6'6" o 6'9". Ba't ganyan ang height mo? Kasi may layunin ng Diyos para sa'yo. Amen? And isang dahilan, sabi nga natin noong nakaraan, and God created us to solve a problem because everything God created has a purpose, and one of that purpose, we understood through this series, nandiyan ba kayo? Is to solve a problem. Sabi sa katay mo, nabubuhay ka para maging blessing sa iba. Para mag-solve ng problema. Maaaring magsimula sa problema mo, problema ng iba, problema ng iyong pamilya, pero may magagawa ka. Amen? The source of all original ideas and inventions is problem. Problem serves as creative inspiration. Kaya po mga kapatid, pinayagan ng Diyos sa problema eh. Kasi sa magitan ng problema, lalong lumalabas yung creativity mo, yung husay mo, kung paano ka nilalang ng Diyos. Hindi dapat ang problema ang maging dahilan na ikay lugmok at walang magagawa. Yung parang nasa sangsulok ka na lang na parang tameme. No. Ang problema ang hinaharap mo ngayon, taas ang kamay na may problema. Yung walang problema, buhay ka pa ba? Kasi lahat ng buhay may problema, taas ang kamay may problema. Ang problema natin, hindi natin problemahin. Yung problemang yan, may solusyon. At ang katotohanan, nasa sayo din yung solusyon. Ikaw din ang gagamitin ng Diyos. Bagkus siyang problemang yan, ang magbigay sa iyo ng creativity, ng kahusayan, ng kagalingan, ng buhat din naman sa Diyos para masolve yung problemang yan. Amen? Inventors invent something. The creativity is based on existing problem. Lahat ng mga nakita nating mga produkto kanina, mga bagay-bagay na ginawa ng tao, nagsimula yan, alam nyo ano? Dahil sa pagsosolve ng problem. At dahil doon, they are rewarded accordingly. Tama? Ang nag-invento ng kotse kasi ayaw na maglakad ng tao, ayaw na nilang sumakay ng mga kabayo, kalabaw, ang bagal. So inisip niya, baka may mas mabilis na paraan ng transportation. Na-invento ang mga sasakyan. Pagsusolve lagi ng problema. At dahil nasusolve nila yung problema, nakita nila yung kanilang purpose, pinagpala sila. Ilang mga multi-million-dollar business by solving a problem. Si Angeline Tam, isang Singaporean na na-traffic ng 5 oras sa EDSA. Alam niyo na yung kwentong yan, no? 5 oras siyang na-traffic. I don't know kung nasan ba siya o paano. Sabi ng iba, nasa MRT siya. 5 oras at naisip niya, kita daw niya yung mga motosiklo ng EDSA. Ang bibilis, sigit lang ng singit. Sabi niya, pwedeng ang mga motor ang gamitin para pagsakay ng mga nagmamadali. Na-invento yung angkas. Through that, she was rewarded. Accordingly, dahil siya yung nakapag-isip ng bagay na yan. Baka meron kayo dyan, problemang hinaharap ngayon. At maaaring problema rin ng marami yun, pero nasa sayo pala yung susi, ang solusyon. At dahil dyan, maging multi-millionaire ka. At parang ayaw nyo maniwala. Si Anthony Tan ay naka-imbento ng Grab. No? Dahil mahal ang taxi, ang mahal ng singil, naisip niya yung Grab na mga private car na pwedeng gamitin na pangsundo at pwedeng mag-split ng bayad. Doon niya naisip yun eh. Kaya naisip niya yung Grab. Mula sa existing problem na ang mahal ng taxi, maghihintay ka pa, pupunta ka sa labas, yung Grab, susunduin ka na lang sa bahay mo. Hanggang sa na-invento niya pati Grab food. Tama? At pinagpala at yumaman. Ang Netflix, 2007, na nagsimula siyang stream through internet. Pero nagsimula lang ang Netflix sa magitan ng pag-rent ng mga CD. Pero dinideliver sa mga bahay. Wala silang talagang store, kundi pinadideliver nila sa mga bahay yung CD movie na gusto nila. Hanggang 2007, naisip nila may internet na stream na lang natin. And through that, nawala na yung mga movie, yung mga rentals. Ano may mga rentals dati? Video City. Sino rito may utang pa sa Video City? Hindi mo nasole yung Betamax ba o VHS na hiniram mo noon. So, na-invento mula doon sa, kasi
Noon na mga nagre-rent sa mga ganon, merong araw lang, isusoli mo. Tama? Hindi mo naman pagmamayari. Babayaran mo lang sa Netflix, konting halaga lang, halos 3 rent lang ng CD, sa'yo na. At marami ka nang pwedeng mapanood. Mula sa problema, nagkaroon ng solusyon, pinagpala sila ng Diyos. Sabi mo nga sa tabi mo, you are a solution. Kasi everything God created is a solution. Maaring solution ka for somebody. Nandiyan kayo? Maaring you are solution somewhere. Basta sabi mo sa tabi mo, solution ka. Amen? So ito yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan. Introduction ko yan. Kasi papasok tayo ngayon sa ating topic, patuloy sa the assignment. So dapat natin maintindihan, yung assignment na buhat sa Diyos, na tayo solusyon sa iba, hindi tayo ang gumawa o pumili ng sarili nating ng assignment, and your assignment is to be accepted, not altered. Sabay-sabay nga natin sabihin to, my assignment is to be accepted, not altered. Ibig sabihin, hindi mo dapat baguhin kung ano man yung task or assignment na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Kung may sinabi ang Diyos sa iyo, anak, puntahan mo yung taong yan at i-bless mo, huwag mong baguhin yun. O kung ano man yung mission o specific task na binibigay ang Diyos sa atin. Ngayon, mahalagang tanong, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, naniniwala ba kayong nangungusap ang Diyos sa atin o nagsasabi o nagre-reveal kung anong gusto niyang gawin natin? Amen. Tama ba? Tulad ng sabi natin nakaraang Thursday, balikan ko lamang kasi maraming hindi umaatin ng Thursday. Kaya umating kayo, ha? Minsan kung saan ka nasasaktan, where you hurt most is a sign or a clue na maaaring assignment mo yung lugar na yon. Amen? Kung saan ka frustrated, maaaring lugar yon, isa clue, napoprostrate ka sa bahay nyo. Lagi pag tinitignan mo yung bahay mo, ano ba naman bahay ito? Kakairita yung bahay namin, ang gulo-gulo. May nakasabit na pantalong sa bubong, may nakasabit na tuwalya doon sa kisame, kung ano-ano, kung saan-saan. Yung kainan namin, nakasabit sa kung saan-saan. Pagpasok mo, nakukonsumi ka. Baka, kaya ka nakukonsumi kasi it's your assignment. Nandiyan kayo? Baka assignment mo na linisin yung bahay nyo. O i-organize. Or, ikaw ang gamitin ng Diyos na bibili ng bahay ng magulang mo. Nandiyan kayo? So, what frustrates you, what love you most, what inspired you, ay maaaring mga clue kung saan ka inilalagay ng Diyos o ina-assign ng Panginoon. But your assignment, ulitin natin, is to be accepted, not altered. Don't be like Jonah. Huwag tayo maging tulad ni Jonah. May assignment ang Diyos sa kanya. Very specific, pero binago niya. Basahin natin, Jonah chapter 1, verse 1-3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Sabi ng Diyos, malinaw, pumunta ka sa syudad ng Nineveh at mangaral ka doon sapagkat ang kanilang kasalanan ay abot hanggang langit na. Malinaw. Saan pinapupunta si Jonah? Sa Nineveh. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Imbes pumunta siya sa Nineveh, alam niyo yung Nineveh, halimbawa papunta ng kaliwa, ang ginawa niya, sumakay siya ng barko, papunta sa Tarshish, pakanan. Magkahiwalay ng landas. So intentionally, gusto niyang takbuhan o baguhin yung utos ng Diyos. Kasi malalaman natin, along the way sa kwento ni Jonah, nagreklamo pala siya. Ayaw niya nung assignment niya. Sabi niya, bakit ba itong mga taong ito sa Nineveh, kailangan pangaralan, dapat ito tupukin ng apoy. Gusto niyang i-judge talaga yung Nineveh. Pero may assignment ang Diyos sa kanya. He went down to Joppa where he found a ship bound for the port. For that port, after paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Talagang gusto niyang takbuhan yung kanyang assignment. Then the Lord sent a great wind. Sabay-sabay nga natin sabihin, great wind. Sa ibang translation, great storm on the sea. And such a violent storm arose that the ship
threatened to break up. Imagine, no, dahil tumakbo siya, hindi kayo, pinadalan siya ng pagsubok ng Diyos, ng bagyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, do not alter your assignment. Kung ano man yung assignment mo, huwag mong babaguhin. Once you know it, once you receive it, once you discern what is your assignment, huwag mong baguhin. Because you cannot afford the tragedies of an ignored assignment. Kasi hindi mo kayang bayaran yung trahedya dahil sa pag-i-ignore mo ng iyong problema, ng iyong assignment. In-ignore mo yung assignment mo. Halimbawa, ang assignment mo, nakikinig po ba kayo? Puntahan mo na yung matagal mong kaaway. Panahon pa ng hapon, nag-aaway na kayo. At sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, Kristiyano ka na, makipag-ayos ka na sa Kanya. Pero binabago mo, ina-alter mo. Sinasabi mo, Lord, pag siya ang lumapit, patatawarin ko siya. Hindi, ikaw ang pumunta. Hindi, Lord, basta nakita kong ngumiti na siya sa akin, okay na kami. Hindi, anak, lumapit ka. Di ba madalas tayo mag-alter ng ating mga, di ba, assignment kay Lord? Gusto nating baguhin. Si Jonah, iniba niya, mali daw yung direksyon, pero ayaw niyang sundin. Ano? Humarap siya sa trahedya. Nandiyan kayo? Ito ngayon na nakakalungkot. From this story, no? Makikita natin, kung babasahin niyo po, dahil hindi nila alam si Jonah ang problema ng kanilang bagyo. Binagyo sila Nadama yung buong barko, mga nakasakay doon. Ang ginawa nila para hindi sila lumubog, lahat ng kargamento ng laman ng barko, itinapon nila. Sayang. Nandiyan kayo? Tinapon nila kasi lulubog sila So kahit anong gawin nila, gusto nilang itabi sa gilid, dinadala pa rin sila ng bagyo. At lulubog ang kanilang barko hanggang naisip nila, may something wrong. Nagkaroon ng revelation. Baka may kasama tayo rito na may problema. Nakipagsapalaran sila, tinatawag na yung ikot bote. Kung sino may kasalanan sa kanila. At lumabas na si Jonah ang problema. Sabi ni Jonah, inamin niya, ang sabi ng mga tripulante sa kanya, ano bang ginawa mo? Bakit nangyayari ito? Sabi niya, may utos ang Diyos sa akin, pero tumakbo ako. Ang gawin nyo, itapon nyo ako sa barko, hihinto ang bagyo. Ito katotohanan. When you get the wrong people out of your life, the wrong things stop happening. Pag inalis mo rin ang mga maling tao sa buhay mo, magsisimulang umayos ang buhay mo. Hello? Kasi maaaring nandyan sa buhay mo yan, pero hindi assignment ni Lord na nandyan sa sayo. Hello? Kaya ang gulo ng buhay mo May mali ka palang karelasyon. Itapon mo na yan sa dagat. When you get the wrong people out of your life, wrong things stop happening. Why? Hindi siya para sa'yo. Hindi siya assignment sa'yo. Ikaw usap po ba ako rito? Minsan tagal-tagal mo nang nasa problemang yan. Pero ang dahilan kasi ayaw mong ialisin yung mga taong nagiging dahilan ng problema mo. The truth is, dito sa the assignment, listen to me, not every people is our assignment. Hindi lahat ng tao ay assignment natin. There is only specific people na binibigay ang Diyos para sa atin. Kaya kung hindi siya para sa'yo, let him go, let her go. Tama? Gawin mo yung kinanta doon sa ano? Ano yan? Go, let it go. Let it, more, let it go. Let go. Totoo. Bisan hanap ka ng solusyon para maging maayos yung sitwasyon mo, pero ang pinakasimpleng sagot pala, ano? I-let go mo.
Nandiyan kayo? Kasi baka hindi siya yung lugar ng assignment mo. Jonah, siyang naging dahilan ng bagyo kasi hindi yun ang place of assignment niya. Amen? Kaya pag wala ka sa tamang lugar, magdudulot ka lang ng problema sa iba eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, lumugar ka. Sige, sikuhin mo, sabi mo, lumugar ka ha. Ay, lumugar kayo. Minsan wala tayong sa lugar, kaya mali ang nangyayari. Wala ka sa lugar, ikaw ang mas matapang pa sa boss mo. Wala ka sa lugar. Wala ka sa lugar, ikaw pa yung mas matapang sa mister mo. Anya kayo? Ay! Kaya sabi mo sa katabi mo, lumugar ka. Kung anong assignment mo, yun lang ang gawin mo. Amen? Doon ka pumunta. Yun ang tapusin mo. Tulad ni King Saul, in 1 Samuel chapter 15 verse 2, ito na naman, inalter niya yung assignment ng Diyos sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, 1 Samuel 15 verse 2, this is what the Lord Almighty says. Nangusap na ang Diyos. Malinaw, I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. Pero anong ginawa? Verse 3, now go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkey, lahat ng hayop, lahat ng tao, matanda man o bata. Sabi ng Diyos, malinaw kay Saul, patayin ng lahat ng Amalekita. All the Amalekites, patayin. Sabi ng iba, yan pumapasok kung, yan ba ang totoong Diyos? Pati bata at matatanda, hayop papatayin. Nandiyan kayo? Ang Diyos ay sovereign. Kung anong gusto niya, yun ang masusunod. At lagi kumikilos ang Diyos dahil may purpose at may layunin ang Diyos. At ang layunin niya that time, kasi kung may buhay pa rin Amalekites, nandiyan kayo? Sisira sa divine destiny and plan of God to save the Israel. At bakit kailangan isa ibang Israel? Dahil ipapanganak doon ang ipinangako ng Diyos na magiging Misaya o tagapagligtas. Pero maaaring hindi natin kaya sagutin ang lahat ng bagay. Isang araw harap tayo sa Kanya, pagtanong ka sa Kanya, sasagutin Kanya. Pero malinaw ang instruction, patayin lahat. Anong ginawa ni Saul? Saul permitted King Agag to live. Si King Agag, na hari ng Amalekita, binuhay niya, in-spare niya. Iniba niya yung assignment. Kaya sabi mo sa katabi mo, do not alter your assignment. Kung ano ang assignment mo, yun lang gawin mo. Amen ba? So, nung binuhay ni King Saul, si Agag na hari ng Amalekita, ano nangyari? Nung pinatay si Saul, alam nyo sino pumatay kay Saul? Isa rin Amalekita. Isa rin Amalekites. Kasi itong si King, nagtipon uli ng mga tao, binuo niya uli ang kanyang pwersa. Malinaw, patayin ang lahat. Nandiyan kayo? Kaya kung anong pinagagawa sa inyo, huwag kang lalabis at kukulang sa bagay na yon. Kasi ipagsusulit natin ang ating assignment. At the end, lalapit tayo sa ating guro, which is ang Panginoong Diyos, ipapasa mo yung assignment mo. Titignan kumpleto ba o hindi. Nandiyan kayo? Kaya ulitin mo, sabi sa katabi mo, huwag mong babaguhin ang assignment mo. Because what you fail to destroy, tulad ni King Saul, will eventually destroy you. Ano mong bagay na hindi mo winasak o sinira, yun ang sisira sa'yo. Hindi dinil ni Judas, yung kanyang pagiging sakim, yun ang nag-destroy sa kanya. Nandiyan kayo? I do believe, ilang beses nangangaral ang Panginoong Jesus tungkol sa pera, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Naririnig ni Judas yon. Pero there's something in his heart na hindi niya pinadil sa Diyos. Yun ang sumira sa kanya. What you fail to destroy will eventually destroy you. Pag hindi mo tinapos ang bagay na dapat tapusin mo na, isang araw, yun ang haharapin mong pagsubok, suliranin, maaaring sumira sa'yo. Nandiyan kayo? Tulad ni Eva at Adan, iniba rin yung assignment nila. Sabi ng Diyos, malinaw, Eva at Adan. Yes, Lord. Tumawag ganyan eh.
Opo, Panginoon. Yung bilin ko huwag mong kakainin ng puno na nagbibigay ng karunungan ng mabuti at masama. At darating ang time, ang tawag nila dyan mansanas. Huwag mong kainin. Anong ginawa? Iniba. Sabi ng ahas, ginamit ang ahas to deceive. Yung tinawag, sinabi ng Diyos sa kanila. Sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay, bagkus magiging tulad kayo ng Diyos. Inalter lahat ng sinabi ng Diyos, binago ng kaaway. Kaya makinig kayo mabuti sa akin, tingin kayo lahat sa akin. Hindi lahat na nagsasalita ay pinakikinggan. Hindi lahat ng magandang idea ay mabuti para sa atin. Kaya matutong makinig sa tinig ng banal na Espiritu. Matutong ma-discern kung ano ang kalooban lagi ng Diyos. Huwag kang gagawa ng sarili mong gawa. Amen. Isang guni ang lahat ng bagay sa Diyos. At ang sabi ng Bible, itutuwid ng Diyos ang iyong landasin at ikay magtatagumpay. Trust the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge the Lord. And He will direct your path. Basta ibinigay mo sa Diyos, isinanggunin mo lahat ng bagay, tuturuan ka naman niya Huwag ka lang makikinig sa iba. Kasi babaguhin o i-alter kung ano may sinabi na ng Diyos sa'yo. At nung ka malilito, teka lang, yung ba talaga pinagagawa? Magugulumihanan ka na. Mawawala ka sa linya ng iyong assignment. Nandiyan kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong baguhin. Whatever your assignment, amen? Minsan binabago natin kasi ganito, tingin lahat sa akin. Pangalawang punto, binabago natin kasi minsan ang hirap gawin. Sometimes, the assignment may feel fearful or we are inadequate to fulfill the assignment. Minsan gusto natin baguhin Kasi ang hirap naman ng assignment. Ilan sa inyo dito nung nag-aaral, may assignment ka, nung tinignan mo yung assignment, nahihirapan kang gawin, kaya sabi mo, wag na nga ako magpasa ng assignment. Ayaw umamin ng iba. O di ako na lang aamin. Di ba? Nahihirapan ka sa assignment, kaya hindi mo tinapos. Minsan ganun din sa buhay. Nandiyan kayo? Minsan nalalakihan tayo, nabibigatan tayo sa assignment na binibigay sa atin ng Diyos, kaya minsan binabago natin. But listen to me, most of the time, your assignment is bigger than you. You have to accept this reality. Sa Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng assignment, kadalasan, mas malaki sa atin ang ating assignment. Hindi ka bibigyan ng assignment ni Lord na parang pipitsi-pitsiin mo lang. Yung mga assignment mo na papunta sa purpose mo para matupad mo ang iyong layunin sa buhay, kadalasan, malaki. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, lisanin mo yung bahay ng iyong mga magulang, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sabi ni Abraham, saan po yung lugar na yun? Basta, ituturo ko pag nandun ka na. Nanya kayo? At ang sabi ng Panginoon Diyos, Abraham, pag sunod ka sa akin, gagawin kitang isang dakilang bansa. Magiging ama ka ng maraming mga bansa. You become a father of many nations. Tumingala ka sa bituin. Bilangin mo kung gano'ng karami ang bituin na yan, ganyang karami ang ibibigay ko sa iyong anak. Pero that time, ilang taon na si Abraham? 70 years old. Malaki pinagagawa ng Diyos sa kanya. Lisanin ang bahay nila, lisanin kung nasa ng kanilang mga kamag-anak, lisanin kung saan siya lumaki. Malaki yung pinagagawa ng Diyos. Kadalasan, tingin kayo lahat sa akin mga kapatid, yung assignment mo, sabi mo nga sa katabi mo, yung assignment mo, mas malaki sa'yo. Tulad ni Nehemiah. Si Nehemiah, isa siyang cupbearer ng hari. Yung mga bata po, pakilagay natin sa labas. Sabi nabalitaan niya sa magitan ng mga balita na mga bumalik sa kanilang bayan, na mga in-exile doon sa gera, nabalitaan niyang wasak ang Jerusalem wall. At sabi niya, kawawa ang aking mga kababayan. Pwede silang atakihin, pwede silang lusubin, wala man lang silang muog. So anong ginawa ni Nehemiah? Nanalangin siya sa Diyos. Panginoon, payagan niyo po ako, pagpapaalam ko sa hari, na i-rebuild ko ang wall. Nung nagpaalam siya, sabi sa kanya ng hari, ilang araw mo gagawin? Nandiyan kayo? Nagsabi lang siya ng, kung di ako nagkakamali, 40 days.
to rebuild the wall. Mas malaki sa kanya yung pinagagawa. Wala pa siyang kausap, wala siyang budget. Nandiyan kayo? Hindi niya alam paano sisimulan, basta meron siya burden. Nandun yung kanyang compassion sa mga kababayan niya. Mas malaki sa kanyang assignment, pero natapos niya yung assignment niya. Amen? Si Moses, nung siya'y tumakbo doon sa Egypt at nandun na siya sa ilang, nag-aalaga na lamang ng tupa, narinig niya ang Diyos, sabi sa kanya, Moses, pinili kita para maging deliverer ng bayang Israel. Pumunta ka sa Pero, kausapin mo na palayain ang aking bayan. Ang sabi ni Moses, Panginoon, bakit ako? Bulol ako, utal ako, maliit ang dila ko, nginginig ang boses ko. Pero ikaw ang pinili ko. Kausapin mo ang Pero. Ako, Lord? At ang sasabihin ko sa Kanya. Huwag kang mag-alala, ako magsasalita para sa'yo. Lord, utal-utal ako. Sabi ni Lord, sino gumawa ng bibig? Tama? Malaki yung assignment niya sa tingin niya sa kanyang sarili. Kadalasan, mga kapatid, ang assignment na binibigay sa atin ng Diyos, your assignment is bigger than you. Kaya ang sikreto ganito, huwag kang tumingin sa iyong sarili. Kasi pag titingin ka sa iyong sarili, kulang ka lagi. Kadalasan ng ating assignment, laging mas malaki sa budget mo. Nandiyan kayo? Kung titingin, edukasyon mo, kakayanan mo, bitin ka, kulang ka. Lagi tayong parang ganito. Hindi mo kaya ang laki, lagi kang tumingin sa ating Panginoong Hesukristo. Always look at Jesus. Mas malaki pa rin ang ating Panginoong Jesus kaysa sa anumang pagsubok, suliranin, o assignment na meron tayo. Amen ba? Ingredients your assignment will require. Ilang mga ingredients para magawa natin ang ating assignment. Sino rito ang gusto niyang matapos ang kanyang assignment? Sabi sa tayo mo, may assignment ka? Tapusin mo. At huwag mong i-alter ang iyong assignment. Ilang mga ingredients for our assignment. Number 1, your assignment will require the anointing of the Holy Spirit. Ang assignment natin, kadalasan, lalo galing sa Diyos. Nandiyan kayo? Minsan labas sa edukasyong meron ka. Nandiyan kayo? Minsan labas doon sa kakayanang kaya mong gawin. Kundi kailangan ka lang mag-rely, umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Zechariah chapter 4 verse 6, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Huwag ka umasa sa iyong sariling lakas. Huwag ka umasa sa sarili mong galing at husay. Umasa lagi tayo sa biyaya at kapangyarihan ng Santong Espiritong sapat naman lagi para sa atin. Kasi kung titingin ka sa iyong sariling lakas, kulang yan eh. Ang bigat ng pinagagawa ng Diyos. Sino ito minsan nabibigatan sa mga pinagagawa nila, taas ang kamay? Ang requirement, huwag kang mag-rely sa iyong sarili. Mag-rely ka lagi sa anointing ng banal na Espiritu sa buhay mo. Number 2, your assignment will require more finances than you presently possess. Tulad ng sinabi natin kanina, minsan yung assignment pinagagawa sa atin ni Lord, sa pera mo, titignan mo, parang hindi ko kaya. Alam niyo po, tingin kayo sa akin, by history, ng lahat ng mga maayos at talagang foundation para sa mga human, yung mga humanitarian na foundation, nagsimula yan sa pagsusolve ng problema. At karamihan ng mga founder, kung titingnan niyo, pag-aaralan yung kanilang history, gusto nilang tapusin ang world hunger. Nandiyan kayo? At pera lang nila, alam nila hindi nila kaya. Hello? Nagsimula lang yan sa burden ng mga hindi kumakain na mga bata. Dahil doon, nagkaroon ng burden, sinimula ng foundation. No? Nandiyan kayo? Feeding the hungry. Sa kanila, yung mga ano na yan, yung mga founder ng mga foundation na yan, hindi nila kaya sarili nila. Hello? Kaya maaaring may assignment sa iyo si Lord. Malaki kung titignan mo sa iyong sarili.
Labas sa perang meron ka. Pag titignan mo yung bank account mo, ay wala ka nga palang bank account. Nangangarap ka lang magkaroon. Pag titingin ka sa wallet mo, kulang sa malaking assignment mo kay Lord. Pero huwag kang tumingin dyan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Basta tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, nasa Kanyang kalooban, isusupply naman ng Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ko, hindi natin kaya yung big church project na yan kung sa ating sarili lamang. Lalo, hindi natin kaya magtayo ng sarili nating building dito sa Maynila. Nandiyan kayo? At yan ang gustong-gusto ng Diyos, yung hindi nyo kaya. Kasi the moment na hindi nyo na kaya, kakapit at magtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Aasa lang tayo sa Kanya. At sasabihin natin, pag napulfill natin ang ating assignment, hindi kami ito, Lord. Hindi kami ang gumawa nito, kundi Ikaw, sinamahan mo kami, tinulungan mo kami, upang lahat ng papuri at pagsambay maibalik lagi para sa Kanya. Kaya mas malaki lagi sa iyo ang assignment mo. Amen? Number 3, your assignment will require more people than you presently know. Minsan yung assignment na meron tayo sa atin ngayon, na binibigay ng Panginoon, nag-require yan ng mas maraming tao na dapat makasama mo. Amen? Nangarap tayo ng mas malaki pang church. Mas marami pang i-disciple. Kailangan natin ng marami pang manggagawa. Amen? Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. Mas mabuti ang dalawa kaysa sa isa, sapagkat sila'y magtutulong para magtagumpay. Kadalasan, yung assignment na binibigay sa atin ng Diyos, nangangailangan ng mga taong makakasama natin. Kaya, tingkay lahat sa akin, mamili ng tamang makakasama. Maging mapili. Hello? Tingnan mo yung katabi mong yan. Yan. Baka yan ay pwede mong makasama sa pagpupulpil mo ng yung assignment. O pwede rin namang hindi siya ang kasama mo. Kaya maging mapili. Ilang mga indikasyon na malalaman natin kung ito bang taong ito ay dapat natin makasama. Ito yung mga taong naniniwala sa pangarap na binigay sa inyo ng Diyos. Amen? Ito yung mga taong, listen to me, handang magsalita kahit masakit sa pandinig mo, pero yun ang dapat mong marinig. Hindi lahat ng tao na laging pambobola at laging mas magaganda, mga matatamis sa salita, yun ang marinig mo, ang gusto mong makasama. Hello? Yun ang masarap kasama, yung itutuwid ka, sasabihan ka pag mali. Amen? Yung wala ka na sa wisyo, wala ka na sa hulog ng pinagagawa sa iyo ng Diyos, sabihin niya sa iyo, kapatid, hindi na yan tama. Pero lagi lang oo ng oo sa iyo, kahit mali na yung ginagawa mo, hindi yun ang kasama mo. Amen? Masarap kasama yung kahit wala ka, nandyan pa rin siya. Walang-wala ka ng pera, walang-wala ka ng mailalabas, nandyan pa rin siya. Pero yung kasama mo lang, dahil may pera ka, lagi ka nang lilibre sa Kanya. Hello? Tapos, bubula-bulahin ka kasi ililibre mo na naman siya. No, mamili tayo ng makakasama kasi sa pagpupulfill natin ng ating assignment, nangangailangan niya ng mga tamang tao na makakasama. Maaaring may assignment ka, listen to me, to build a multi-million business o company. Kailangan mo ng mga tamang kasama. Meron ba rito, binibigyan ng assignment ni Lord to build a multi-million company? Parang ayaw niyong maniwala. Kayo mismo ayaw niyong maniwala sa assignment niyo. Amen? Kailangan mo ng mga tamang taong makakasama. Number 4, your assignment will require death of your sinful nature. Listen to me. This is very important. Kasi we can hear a lot of motivation about how to fulfill your purpose or your assignment in life na tinuturo ng mga life coaches, ng mga taong nasa mundo. Nandiyan kayo? Pero tayo bilang mga Kristiyano, wag nating kalilimutan. Sabi mo sa katabi mo, para tayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo,
ang buhay mo ay para sa Diyos. Amen? Huwag natin kalilimutan na magagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi sa ating husay at galing, talino, perang meron tayo, kundi dahil nakasurrender ang kalooban natin sa Kanya. Nandiyan kayo? Galatians chapter 5, verse 16 to 17. So I say, let the Holy Spirit guide your life, your lives. Sabi rito, let the Holy Spirit guide your lives. Sino mag-guide ng buhay natin? Ang banal na Espiritu. So, stop controlling your life. Amen? Huwag mong i-control ang buhay mo. Allow the Holy Spirit to control you. Paano yung pastor? Every day, ask the Holy Spirit, Lord, guide me. Holy Spirit, guide me. Amen? Hindi ka nananangas sa sarili mong galing at husay, kundi humingi ka lagi ng biyaya ng Diyos at ng direksyon ng Panginoon. At kung ikagayad ka ng Banal na Espiritu, then you won't be doing what your sinful nature craves. Yung sinful nature, nagkikrave ito eh. Bakit? Tingin kayo lahat sa akin mga kapatid. In fulfilling your assignment, minsan napakalaki ng assignment. Nagsimula ka sa Espiritu, pwede kasi, nandito kayo, na nagsimula ka sa tama in the Spirit, pero matatapos ka sa laman. Yun ang delikado. Nagsimulang maganda ang intensyon at marami mga foundation, marami magagandang mga negosyo. Nagsimula maganda ang intensyon, pero pumasok ang makalaman. Nandiyan kayo? Pumasok yung pagiging greedy. Pumasok yung mga bagay na kasalanan. Sinful nature ng tao na uwi sa mali, natapos sa laman. Huwag mangyari sa atin mga kapatid. Anumang tagumpay na mangyari sa atin, hindi tayo kakalimot bakit natin ginawa yung bagay na yon. Amen? Hindi natin kalilimutan na para kanino ang glory, hindi sa atin. At para mangyari yon, the Holy Spirit will always guide your life. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention. Lagi nag-aaway ang laman at ang Espiritu eh. Kaya para madaig ang Espiritu ng Diyos, mapuspos ka lagi ng Santong Espiritu. Kasi pag tayo ay nandun lang sa pangarap, listen to me, ang ganda nitong topic ng the assignment. Kasi lahat tayo gusto natin mapulfill yung purpose natin eh. Gusto natin mapulfill yung ating assignment. Pero doon sa pagpupulfill mo ng yung assignment at hindi ka na napupuspos ng Santong Espiritu, magiging makalaman ka, ito nakakatakot, papayagan ng demonyo, ng kaaway, magsigi-sigi ka pa rin sa gusto mong gawin. Kasi alam niya, lalo kang mapapalayo sa Diyos. Nandiyan kayo? Amen? Yun ang nakakatakot. Yung yumayaman ka, sumasagana ka, gumagandang kalagayan mo sa buhay kasi ginagawa mo na yung mga assignment mo kay Lord na binigay naman ng Panginoon. Pero dahil naging makalaman ka, hindi ka naging spiritual, nandiyan kayo? Konting pera lang dumating sa'yo, nakalimutan mo na si Lord. Ang daming ganyan. Hindi pa nga milyon yung dumarating sa kanila, daang-daang libo pa lang, wala na, hindi mo na makita sa church. Hanapin mo mang masikap, di mo matagpuan, sumalangit daw ang kanilang kaluluwa. Pinatay na no? Hello? Amen? So, in pursuing and doing, finishing our assignment, nangangailangan ito, mamatay tayo sa ating sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, mamatay ka na. Sige, sabi mo sa katabi mo, mamatay ka na. Yung sarili mo, yung laman mo, mamatay na yung sarili mong kalooban at mabuhay si Kristo sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mamatay na yung laman mo. Mabuhay si Kristo sa'yo. Amen? Kasi kung laman lang ang usapan, listen to me, marami nang nagpulpil ng kanilang mga gustong gawin sa buhay. Ang dami nang nagpulpil ng gusto nila eh. Pangarap nila, hindi maka-Diyos. Ginawa nila yung gusto nila. Pinuso nila yung pangarap nila. Nagawa naman nila. Pero tayo, mga mananampalataya ni Kristo, hello, mga Kristiyano, ang ating ipupulpil, hindi yung pangarap natin eh.
pangarap ng Diyos para sa atin. At para magawa natin yung pangarap ng Diyos, hindi pangarap natin, kailangan lagi patay tayo sa ating sarili. Amen? Because your assignment will require of being courageous. Nangangailangan ito ng pagiging matapang, pagiging bold. Nandiyan kayo? Joshua chapter 1 verse 9. Nang mamatay si Moses, siya na ang papalit na leader. Sabi ng Panginoon Diyos mismo sa kanya, have I not commanded you, be strong and courageous? Sabay-sabay nga natin sabihin, be strong and courageous. Nangangailangan ng tapang, ng pagiging matatag sa pagpupulpil ng assignment. Kasi mangangailangan niya ng may iiwanan ka, may tatalikuran ka. Kailangan mo maging matapang. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Someone is bigger than you is inside you today. Listen to me. At dito tayo magtatapos ngayon. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Malaki man ang assignment mo. Hindi man abot ng budget mo ang assignment mo. Hello? Alam niyo ba itong totoo ha? Tingnan natin sa akin. Minsan kahit na sumagan at yumaman ka na, may marating ka ng level ng iyong buhay, bibigyan ka pa rin ni Lord na mas mataas pa rin sa meron ka na ngayon. Hello? At pag napulpil mo na naman yung assignment na yon, umangat uli yung level mo, umangat uli yung blessing mo sa buhay. Bibigyan ka uli ni Lord ng mas mataas uli kung anong meron ka ngayon. Gusto ni Lord, tumaas tayo ng tumaas. At kung minsan, we feel inadequate ngayon kasi nakikita natin yung ngayon. Pag tumingin ka sa itsura mo, parang ang layo naman maging CEO nito. Nandiyan kayo? Pag tumingin ka sa edukasyon mo, pagsak ka nga ng gardening, hindi ka pumasa. Hello? Mahiyain kang sobra. Paano ka makikipag-usap sa mga kliyente, halimbawa? Paano ka magiging pastor? Magsasalita ka pa lang, nautal ka na. Pero may assignment ka kay Lord. Alam mo, narinig mo ang Diyos, anak, itong gusto kong gawin mo sa'yo. Mas malaki sa'yo yung iyong assignment. Pero wag mong kalilimutan, may mas malaking nasa sa'yo. Amen. Sabi nga ng Colossus 1:26 hanggang 27, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming sali-saling lahi. Inilihim ito from generation to generation. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. At tayo salamat, pinili ng Diyos kasama sa kinahabagan ng Panginoon. Taas niya yung kamay na alam niya kinahabagan siya ni Lord. Kasama sa pinili ng Diyos. Niloob ng Diyos na ihayag sa mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba. Itong misteryong ito, itong hiwaga na itinago, ngayon inire-reveal sa atin. Ano yon? Kundi si Kristo na nasa inyo. Sino yung mas malaking nasa sayo kaysa sa problema? Sino yung mas malaking nasa sayo kaysa sa assignment mo, kaysa sa life purpose mo? Sino yon? Walang iba, kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. And last verse, 1 Corinthians 15, verse 57. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung lalabas tayo kay Kristo, at alam naman natin, siya ang lumikha sa atin, lumalang sa atin, kung lalabas tayo sa Diyos, at mamumuhay ka ng taong parang walang pananampalataya, anong magagawa mo? Hello? Kahit sabi mong matalino ka, mahusay ka, nagmamaganda ka, wala ka pa rin magagawa kung hiwalay ka sa Kanya. Kasi ang katagumpayan, ang kaayusan, ang biyaya, lahat ng mabubuti ay galing sa Diyos. Amen? There's something bigger that is inside of you. Bigger than your assignment, bigger than your purpose, bigger than any problems in the world or any giants na harapin mo sa iyong buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Finish your assignment. Tayong lahat ay tumayo. Amen.
Siguro, I pray, I declare na rin, habang pinag-usapan natin ang the-assignment, binibigyan na kayo ng Diyos ng mga ideas, binubuksan ng Diyos ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso na makita ninyo ang inyong assignment. Ang katotohanan, listen to me, wala sa edad ang pagpupulpil ng assignment. Sabi mo sa katabi mong wala sa edad yan. Kahit bata ka pa sa tingin ng iba, o matanda ka na, wala sa edad yan. Ang mahalaga, gawin mo. Tapusin mo. Darating ang time kasi, alam niyo ang katotohanan, sasabihin ng ating dakilang guro, finish or not finish, pass your paper. At yun ay pag dumating na yung kamatayan sa atin. Kasi posible po, listen to me, yung maling isipan ng marami na namatay at natapos ng kanyang buhay kasi tapos na yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Ang katotohanan, pwede kang mamatay nang hindi mo nagawa ang layunin mo na gusto ng Diyos sa iyo. Maraming mga namamatay araw-araw. Kasama nila sa kanilang libingan yung assignment and purpose nila. Na dapat blessing sila sa iba. Oh, may kausap po ba ako? Dapat they can change the community kung saan sila nandoon. Pero kasama nila sa libingan yung assignment nila. Sabi mo sa katabi mo, bawal ka pang mamatay. O baguhin natin yung salita, sabi mo, pinagbabawal ko pa sa'yo. Bawal ko pa sa'yo. Ang mamatay ka. Ang mamatay ka. Hanggat hindi mo natatapos ang iyong assignment. Amen. Basahin natin yung ilang mga requirements. Balikan lang natin ng mabilis. Your assignment will require the anointing of the Holy Spirit. Lagi lang magtiwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Always have communion with the Holy Spirit. Be sensitive what the Spirit of the Lord is saying to you. Your assignment will require more finances than you presently possess. Ini-require ni Lord. Bakit? Listen, upang makita natin ang source natin hindi tayo, kundi ang source natin ay ang Diyos. Kasi kung yung assignment mo kaya ng busa mo, di ikaw ang source. Tama? Yung assignment mo higit sa perang meron ka para makita mo ang Diyos ang nag-provide ng iyong pangangailangan. Your assignment will require more people than you presently know. Kaya, kung mali yung taong mga kasama mo, iwanan mo. Amen? Then mamili ka. No, mamili ka ng mga taong tama mong makakasama. Your assignment will require death of your sinful nature. Ulitin mo, sabi mo nga sa katabi mo, mamatay na tayo. Mamatay na itong sarili nating laman. Itong makataong laman na makasalanan. Na laging gusto lamang siya yung bida. Masunod yung laman. Hello? Maghari si Kristo lagi sa atin. And last, your assignment will require of being courageous. Be courageous. Huwag ka matakot. Kasama mo ang Diyos. Someone bigger than you is inside of you. Greater is He that is in you than Satan that is in the world. Amen. Magagawa mong lahat ng bagay sa Kristo Jesus ay nasa sayo. Let us bow our heads. And as we worship the Lord, be excited. Ma-excite ka. May ginagawa ang Diyos sa'yo. Ulitin ko, ma-excite ka. Magsisimula na ang isang bagong kwento ng buhay mo na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Hallelujah.